Magandang araw mga ka-repair. Ngayon ay may gawa tayong isang 32-inch na Philips. Yung sabi ng may-ari, ang problema daw nito ay walang pictures pero may sound siya. Ayun nga mga ka-repair, tinanggal ko na po yung mainboard dyan mula sa unit natin kasi may napansin tayong tatlong capacitor dyan na lobo. So ngayon, ang gagawin muna natin, papalitan natin muna, baka yun lang ang naging problema ng unit natin. Ayan mga ka-repair, natanggal na natin yung capacitor na tatlo. Ngayon, papalitan na natin ng panibagong capacitor. Tapos, i-testing natin kung yan talaga ay may problema lang. Sa mga nagtatanong pala kung magkano po yung singil natin mga ganitong unit sa mga ganitong problema, ang singil to po dyan sa customer ay 2.5 million po. Yes po, 2.5 million po ang singil natin sa mga ganyang unit. Lalo na 'pag mayaman po yung customer. Pero 'pag mga hindi naman sa mayaman yung customer, yung saktuhan lang, siguro mga 3.5 million yung sinili ko diyan. Ayun guys, balik na tayo sa gawa natin. Yun, tinesting ko na kung gumagana. Ayun, hindi pa rin ako yung backlight. So, yung problema nito ay backlight din. Yun mga ka-repair. So ngayon, tatanggalin natin yung pinaka-panel niya para palitan natin ang backlight. Ayun, pinagtatalas ko na yung diesel niya. So ngayon, magpapalit talaga tayo ng backlight. Kala ko kasi yung sira lang is yung tatlong capacitor niyo kasi nasa inverter section siya. So ngayon, nung binuksan, wala, sira pa rin yung backlight. Ayaw pa rin mag-on yung TV. Ewan ko naman pero walang pictures, ganun pa rin. So ngayon, papalitan natin siya ng bagong backlight. Ayun nga mga ka-repair, tinister ko muna yung mga backlight. Nag-on naman siya, umiilaw naman siya, kaso lang, pag sinasaksak na matay, so may mapapundi na rin. Yung magandang gawin dyan ay palitan na talaga ng bago para iwas backjab. Ang sakit kasi sa ulo pag nag-backjab eh. Tsaka nakakatabad na gawin. Ayun o. Pinalitan na natin ng, pinalit ko palit yung cut backlight na hindi na yung pinaka-buong strip. So, ayun, pinagdidikit ko muna sa TV natin para wiring na lang yung gagawin natin mamaya. Ayun sa mga nagsasabi na madali lang maging technician, medyo madali. Pero kailangan talaga natin magsikap kasi balak ko kasing bumili ng sariling mundo. Ayun mga ka-repair, isa-isa natin na ilatag yung backlight. So, sa mga customer ko pala dyan na patuloy pa rin nagtitiwala sa akin, maraming salamat. Hindi ko kayo malilimutan. Hindi kita malilimutan. Ayun, kinanta na kayo para masaya yung panonood niyo. Ayun mga ka-repair, sa mga nag-iisip dyan kung bakit putol-putol na po yung kinabit nating backlight. Ang tawag po dyan ay factory cut. Wala naman po problema yan kung yan ang po ang ating ire-replace. Yung mahalaga lang po, kailangan po natin, alam po natin yung voltahe ng backlight na kailangan natin palitan. So, ito kasi 3 volts ang kailangan na backlight dyan. So, bumili po ako ng 24 pieces na factory cut na 3 volts para i-replace. Ang kailangan na lang natin gawin ang magkaroon tayo ng connection sa bawat isang backlight. So ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin ng wire bawat isa. Gagawin nating series connection po ang bawat backlight natin para po mapailaw. Ito yung binili kong cut backlight. Siyempre, para makamura tayo. Tsaka kumita tayo ng 2.5 million eh. Di maganda yun, konti lang mababawa sa parts natin. Joke lang po, ito talaga yung binili ko na cut backlight kasi mura lang talaga to. Sa quality naman sa original ng backlight ng TV to, parehas lang po sila. Kailangan po lang natin ng na voltahe ng cut backlight. At diba, minaklas mo yung TV mo na 3 volts yung backlight niya. Bawat isa po yun ibibili natin cut backlight 3 volts po kasi may iba-ibang voltahe po yan. Dalawa siguro mga 3 volts at 6 volts. Pag tinanggal mo yung 6 volts sa TV mo na sira, yung backlight, bilhan muli ng 6 volts na backlight. Pag 3 volts naman, kailangan ng 3 volts para po, pag kinabit natin,
tumagal po yung pinalit nating backlight. Kung bibili ka naman ng cut backlight, dapat masipag ka talaga, dapat hindi ka mainipin kasi iko-connection mo yan pa isa-isa. Lalagyan mo ng connection yan para mapailaw mo yan. Kailangan mo lang talaga diyan ng konting tiyaga para magkaroon ka ng linaga. Yun lang. I-connection mo yan isa-isa. Kung halimbawa, gagawa ka ng mga 50 inches na TV, tapos bibili ka ng cut backlight. Tapos yung backlight nun nasa 100 plus. Ang tagal mo yan i-connection. Pero kung bibili ka ng whole set, mas maganda. Madali mo na siyang matatapos. Pero medyo mahal nga lang. Pero kung masipag ka, mag-cut backlight ka na lang kung wala ka namang gaanong gawa sa buhay. Ayun mga ka-repair, napailaw na po natin yung backlight. Kailangan na lang natin ayusin yung mga connection niya. Kasi pag once na hindi po natin naayos yan, hindi po natin nadikit ng tama, makikita po yan sa screen natin. Pangit yun pag pinaunooran. So kailangan po natin yan idikit para maayos po yung pictures ng TV. Yan, isasara na po natin ang pinapuyan. Yun, maraming salamat sa pagtapos mo sa bidyong to. Kung bago ka lang dito, huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga video ko. Peace.